Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ang ating pong content ngayon ay mula sa katanungan ni Bernardo Junior Toledo. Ang sabi niya ay, ano kayang dahilan ang basyo ng 45 ACP ng baril ko ay 1911 ay sunog? Okay, pag sinabing sunog, kulay itim. Okay? So, yun. Ang ano. So, bago natin yan, sagutin at bigyan ng linaw ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga ah, subscribers at maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong naman kayo para sa lumaki ang ating revenues na kung saan ang kita ng ating YouTube channel ay itinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent. Okay, at maraming salamat dun sa mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo ay may paabot ng tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaking tulong sir yung mga pinapaabot mong tulong at yung huling binigay mo na pampaburger sa mga bata ay talagang baka sa kasiyahan, baka sa mukha nila ang kasiyahan na makatikim ng Papa Burger. Okay, at maraming salamat sa inyo lahat. Punta na tayo sa katanungan ni Bernardo Junior Toledo. Okay, may nagsabi na kaya daw nasusunog ay sobrang init. Yan. Siyempre sa mga sinaing o sa mga inihaw, pag sobrang init, nasusunog, umiitim ang basyo. Yung kung ano man yung nasunog kung sobrang init. Okay, so itong tatlong basyo na to, ito, mapapansin ninyo, ito ay ininit ko sa blue torch. At ganito ang itsura. Hindi naman umitim. Nagkulay rainbow lang siya. Dahil sa sobrang init. O, ikumpara natin dito sa hindi ko sinunog. Ito. Ito ay hindi ko sinunog. Pero yung yung malapit sa head ay parang nagkulay rainbow na maihalin tulad mo dito. Okay, o yan. Ito yung sinunog ko. Ito. Kakulay nung banda ron. Siyempre, yun ang nasa dulo. Yun ang matindi ang init. Ito naman, ininit ko lahat. So, pero hindi naman siya umitim. Hindi naman siya umitim kung sobrang init. So, bakit kaya hindi mo naman sinabi kung kung anong pagkasunog, kung umitim ba? Pero i-assume na lang natin na maitim yung iyong basyo. Okay, sa aking experience, may nagsabi din na mahina yung load. Kasi hindi mo sinabi kung ang gamit mong bala ay factory load o reload. Kasi may mga gunpowder na black powder, which is yan ay mausok. Meron ding smokeless, yan yung mga ginagamit ko, may mga Vitabore. Maraming klase ng gunpowder. So yan ang isang factor na bakit umiitim yung basyo. So sa aking experience, pag ang inyong barrel ay nilinis ninyo at hindi ninyo tinuyo yung loob niyan, ay mausok yan, mausok. Lalo kung may mga oil pa yan. Siyempre, kakapit dyan yung usok kung yan ay basa. Kakapit yung carbon, kumbaga. Kaya ang ginagawa kong paglilinis dyan ay tinutuyo kong mabuti yan. Gumagamit ako ng ganito, gumagamit ako ng basahan, at aking paulit-ulit na tinutuyo yan. Dapat, ang barrel po ay tuyon-tuyo. Walang
walang gaas, walang langis, dapat yan ay tuyo. Kasi madali yang iitim pag yan ay basa ng langis o basa ng ano pa mang chemical yan. Madali yang ano. At pag yan ay kinapitan ng usok, siyempre yung gas, yung burning gas niyan, ayun ay maitim ang usok niyan. So kakapit yan sa chamber. At siyempre, pag yan ay pinutok mo ay madaling magdumi ang iyong chamber. Madaling magdumi. At yun ay kakapit dito sa empty shell. Kakapit yan sa empty shell. So ayan, ang magiging nakikita kong isang dahilan dyan. Kakapit yan dyan. So, ano pa ang sa mga experience ko, ito naman ang mga experience ko. Pag ang inyong chamber ay maluwang na, merong escape gas na dadaan dito sa pagitan, dito sa labas. May escape gas yan na dadaan dyan, yung pang isa. At yung escape gas na yon ang magpapaitim dito sa labas ng iyong basyo. Yun ang magpapaitim. At hindi ko alam kung original yung baril mo. Baka yung baril mo ay hindi original, ganyan ang dahilan, hindi maganda ang pagkakapit ng cartridge o ng bala sa chamber, dahil ang nakikita ko sa aking experience na umiitim itong labas ay maluwang na ito. At mapapansin mo rin na medyo expanded o lobo ng kaunti ang iyong basyo. So, hindi ko malaman ang dahilan niya dahil hindi ko naman matesting, hindi ko makita. Tingnan mo kung medyo umi-expand yung ano mo. At sukatin mo, itinuro ko na kung paano ang pagsukat ng mga bala para malaman mo kung yung chamber ba ay sobrang luwag. Ang ginagawa ko dyan ay gumugupit ako kuha tayo ng balang bago. Gumugupit ako ng isang bond paper. Kuha tayo ng bagong bala. Saglit lang. Wala tayong bagong bala eh. Ito. Kuha tayo ng, medyo madumi. Kuha tayo ng isang bagong bala. At isusukat natin ng ganito. Yan. Pag yung inyong isinuot ninyo yung inyong bond paper dyan na nasa 1 cm ang lapad at yan ay sobrang maluwag, yan ay maluwag na maluwag. Yan ay, kumbaga ay oversize yung inyong chamber. Yan naman. Lalo na pag inyong dinoble. Yan, kamukha nito, dinoble na natin. At inilagay natin yan dyan. Pag isang pag hindi doble, okay lang yon. Pero pag doble na, at maluwag pa rin, at maluwag na, kamukha nito, hindi na may pasok. Hindi na may pasok. Kasi nga, maganda pa ang chamber niyan. Pero pag yan ay doble na, at maluwag pa ito, maluwag na yan, ganyan, na maluwag na yung inyong chamber. At ang nangyayari nga dyan, ay yung burning gas, na which is yung pinakang usok, ay may blue back kasi dito yan. Dito na dumadaan yan sa labas. So, ang nangyayari, maitim na ito. Umiitim ito. Dahil dun sa pinakang tawag natin dun, tawag sa amin, agiw, o yung usok na, yung nasunog, na gunpowder, dito na. Kumakapit na sa basyo. So, yun ang mga experiences ko dyan. Pagpangit na ang iyong chamber. Una, pag madumi na ang chamber mo, pag madumi na, baka naman yung chamber mo ay sobrang dumi na, hindi mo nililinis. O di kaya, pinuputok mo yan ng basa ang
basa ng langis ang loob ng chamber mo, ay di siyempre kakapitan niya ng uling, kung baga, o agiw. Tawag sa Tagalog, agiw. Uling o yung usok. Alam naman natin, yan ay maitim ang usok. So, kakapit yan sa basyo. Yun lang ang nakikita kong dahilan. Sa ano, may nagsasabi rin na masyadong mababa ang load, pero hindi ako masyadong kumbinsido ron eh. Kung sa sobrang init din, ay hindi naman maitim. Nagkukulay rainbow lang. Sa sinubukan ko na nga. So, ayan. At baka naman yung bala mo ay yung mga sinauna pa. Mausok na yan. Okay, to baka nasa bala rin. Subukan mo rin sa ibang bala naman. Baka naman yung bala mo ay na ginagamit ay yung black powder pa. O kaya, yung mga lumang bala, mausok yan. Yung mga sinaunang bala, baka luman-luma na yan. Kasi kahit anong luma niyan, pumuputok pa rin yan. Kasi nasubukan nga namin dito sa mga ganito, mausok. Okay, so ayun lang ang nakikita ko at yun lang ang so far ang nalalaman ko. Kung meron pa kayong nalalaman at may experience kayo dyan na ibang dahilan, kasi ang nakikita ko dyan sa mga 22, mausok ang 22. Yan, madaling umitim ang bala. At yun nga, pag masyadong maluwag yung chamber, may lumalabas na gas dito palabas. Kasi gas ang nagtutulak niyan eh. Gas ang nagtutulak dito para mag-open chamber yan. So, yan, yung gas pressure. Yung blowback na tinatawag. Yun ang nagtutulak dyan at yun din ang nagkukos. Kasi kung luag na ito, sa halip na ito ang itulak niya dito sa loob, ay may lalabas yan dito. Okay, so far, yun lang ang nalalaman ko. At kung mayroon kayong alam na iba na dahilan, ay i-comment ninyo para ma-share din natin. Maaring may alam kayo na hindi ko naman alam. So, just comment at nang maibahagi rin natin sa iba ang inyong nalalaman. Hindi ko naman sinasabi na alam kong lahat. So far, yun lamang ang nalalaman ko na dahilan. At sana kapulutan din ninyo ang kaunting kaalaman ang katanungan ni Bernardo Jr. Toledo. Baka may karanasan din kayong ganyan. Di mapagsama-sama natin yung mga experience ninyo at experience ko. Okay, so ayun lang at tingnan na lang natin yung ating mga community spotlight. Shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Saipula Usudan, meron kang 40 engagement. Shout out kay Creed, Assassin Creed, meron kang 1 engagement. At shout out kay GR10, kay Chudoski, meron kang 55 engagement. Okay, shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo yung aming Papa Burger dyan. Masarap ang burger namin dyan. Mapapa Burger kayo sa sarap. Sa halagang 40 pesos. Buy one, take one. Matatagpuan ninyo yan sa Alvarez Street, doon sa dati kong machine shop. Yan. At marami pang masasarap na pagkain dyan na pwede ninyong ma-order. Thank you very much.